Itong businessman na si Charlie Atong ang ipinaresto na ng korte sa mga otoridad kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Ang no bail itinalaga ng hukom para sa kaso. Ito namang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Naniniwala na posibleng estratehiya ng Department of Justice ang hindi pagkumpirma sa International Criminal Court arrest warrant. Yan ang mga balita na tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Ipinaaresto na ng korte ang gaming business tycoon na si Charlie Atong Ang kaugnay sa kasong kinakarap may kinalaman sa missing sabungeros. Ipinag-utos ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26 na arestuhin na ng mga otoridad ang naturang negosyante pati kapwa nito mga akusado. Ito'y alinsunod sa inilabas at inisyong warrant of arrest ng korte para kay Atong Ang at iba pa sa kasong kidnapping with homicide. Isa kasi si Ang sa mga pinaratangan at inaakusang may kinalaman at sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Ilang taon ang nakalipas. Nakasaad sa inisyong arrest warrant na walang piyansa o no bail para sa kinakarap na kaso ng mga akusado. Habang ipinag-utos din ng naturang korte sa mga otoridad na magsisilbi ng arrest warrant na magsuot ng body-worn cameras sa implementasyon nito. Sagot naman ng kampo o abogado ni Atong Ang na si Attorney Gabriel Villarreal na bigyan muna sila ng oras para pag-aralan ang inisyong kautusan ng korte. Kung maalala, noong Disyembre ng nakarang taon, formal na isampa ng Department of Justice ang kaso sa ilang korte laban kay Ang kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Samantala, patungkol sa usapin ng arrest warrant mula naman sa International Criminal Court kontra kay Senador Bato de la Rosa, hindi pinagbigyan ng Department of Justice ang hiling ng kanyang kampo. Sa liham o dokumento kasing ipinadala ng kagurana kay Attorney Israeli Totorion, Legal Counsel ng Mambabatas, tinanggihan ang pagbibigay ng impormasyon sa sinasabing arrest warrant. Nais kasi ng kampo ng senador na tuluyan mabigyan linaw ang usapin matapos makatanggap rin ng mga impormasyon nagsasabi o nagkukumpirma nito, kung kaya't naniniwala si Attorney Torion na ang hindi pagkumpirma ng Department of Justice ay posibleng estratehiya ng kagawaran. Maaari raw kasing taktika nila ito para tuluyang maaresto ang senador nang hindi kinukumpirma kung natanggap o mayroon ng hawak na kopya ng dokumento. I really do not know. Multiple sources have told us that there is in fact a warrant of arrest and that it is already before the NCB in the Philippines, but that is why we try to have it confirmed with the DOJ, but that is the reply of the DOJ, and that probably because you would probably want to ensure that they would be able to spot the location of Senator Bato de la Rosa, and then if they can spot his location, arrest him, and then it would be only at that time that they will reveal that there is already a warrant of arrest. So maybe that is a tactical strategy on their part. At sakali man maganap ang implementasyon ng arrest warrant at dakpin si Senador Bato, ayon sa abogado, sunod nilang hakbang ay ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema. Posibleng ihain-anyan nila ang petition for habeas corpus kung ito'y nasa loob pa rin ng bansa at hindi diretsong dalhin sa The Hague, Netherlands. Known to all lawyers, I will file a manifestation before the Supreme Court that there is such warrant, and we would pray that it will be after the past. Or he can probably file a petition for habeas corpus if he is still in the country. Because if he is already outside the country, I think you know that it's going to be a very tricky issue already. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.